anong next step na kailangan mong gawin sa buhay mo para maabot mo itong second chance na to. Ito, guys, kailangan mong mag-aral, kailangan mong kumbaga master yourself, no? I-master mo yung sarili mo. You are the captain of your fate. You are the master. Tama ba yan? You are the master of your fate. You are the captain of your soul. Tama ba yun, mga kapiksi? Paki-google na lang kung tama ba yung sinabi ko. Pero ibig sabihin nito, you have to master yourself, kapiksi. Hello guys, hello mga kapiksi. Welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Collective reading muna tayo for tonight mga kapiksi. Ang episode na to ay para sa mga kapiksi natin na nangailangan ng gabay sa kanilang buhay. Kung meron kayong something na naguguluhan, check nyo if this is your story, and maaari itong makapagbigay ng guidance para sa inyo guys. Okay, so collective reading lang. Kahit anong zodiac sign pwedeng mag-resonate, pwede rin hindi mga kapiksi. Gagawa din tayo ng isang collective reading para sa love naman. So if in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung video na yon kung naghahanap naman kayo ng gabay sa pag-ibig mga kapiksi. So unahin ko tong deck na to guys, no? Tingnan natin kung ano muna yung message sa inyo ng inyong mga gabay. So we have imagine, mga kapiksi, you are being advised na gamitin nyo yung power of your imagination mga kapiksi. This is so powerful guys, and ito talaga yung one of the greatest tool na binigyan tayo, pinagkaloob sa atin ni universe para ma-manifest natin yung mga bagay na nais natin sa buhay natin mga kapiksi. Okay, we have the ability to imagine, to think about the life na gusto nating maabot sa buhay natin, and definitely we can be, do, and have anything that we want in our reality using the power of our subconscious mind and the law of attraction. So, and using your imagination is the best way to reprogram or program your subconscious mind para ma-achieve nyo yung mga bagay na gusto nyo sa buhay nyo mga kapiksi. So, i-utilize nyo itong paggamit ng inyong imagination. Imagine, if you're imagining, if you're going to use your imagination guys, just ask yourself, what would you see, what would you hear, what would you feel if you already have the desire na gusto nyo sa buhay, and create a scene na nakikita nyo, nahawakan nyo, naririnig nyo, diba, nararamdaman nyo if you already have that desire. So use the power of your imagination to create the life that you want mga kapiksi. Alright, so yan ang mensahe sa inyo guys. So dito sa reading na to guys, ano bang mapapala natin dito sa reading na to? Titingnan natin what you're trying to navigate, anong gusto nyong marating, ano yung mga distractions nyo, ano yung mga nagpe-prevent sa'yo or pumipigil sa'yo, para makita mo yung daan patungo dun sa gusto mong marating. Sasagutin din natin yung mga pamamaraan, how to find your way out, yung mga kailangan mong i-address sa buhay mo, and yung next step, next action for you to take mga kapiksi. So this is a very nice spread mga kapiksi. So unahin natin, what are you trying to navigate? Tingnan natin ang sagot mga kapiksi. What are you trying to navigate? You want a second chance mga kapiksi. Okay, gusto mo magkaroon ng second chance para gawin kung ano man yung bagay na gusto mo. So maaaring nagkaroon ka na ng opportunity dati mga kapiksi, pero yung opportunity na yon pwedeng hindi siya nag-work sa'yo, pwedeng hindi naging favorable sa'yo yung resulta, pwedeng naging negative yung resulta, or kaya hindi umayon sa nais mo yung resulta na dapat makuha mo sana. So you want another chance, you want, parang gusto mo mag-reset, gusto mo magsimula ulit mga kapiksi. And definitely guys, sabi ko nga sa inyo,
There's always a second chance every day na gumigising kayo, no? Binibigyan kayo ng pagkakataon ni universe para gawin yung mga bagay na gusto mo, para ibuhay yung reality na gusto mo. So, wag mong sayangin itong chance na ito, mga kapiksi. What has distracted you? Ano yung nang-i-istorbo? Distracted yung ano yung nakakasira sa'yo, no? Distractions mo. This is a water sign energy, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, there may be a person na nakaka-distract sa focus mo, sa goal mo, or pwedeng ikaw din ito if ikaw ay isang water sign or may water element sa natal chart mo. But definitely merong isang tao na nagiging sanhi ng distractions mo, mga kapiksi. Kumbaga parang hindi ka makapag-focus dun sa bagay na gusto mo because of this person or because of yourself, kung ikaw ang may sign na ganito, mga kapiksi. And then, ano naman yung pumipigil sa'yo para hindi mo makita yung tamang daan o yung tamang direksyon na dapat sana ay tinatahak mo, mga kapiksi? This is manifestation, no? This is the magic of manifestation. For some of you, I'm sensing na naguguluhan kayo on how to manifest things in your life, no? In short, parang manifestation is creating what's being pushed out in your reality. Ibig sabihin, gusto mong i-manifest pero hindi. And itong sa case na to, guys, nagiging prevention siya because you are maybe trying to manifest kung ano yung gusto mo, pero iba yung napupush out sa 3D mo or sa physical reality mo. Ibig sabihin lang nun, mga kapiksi, again, pwedeng may distractions ka, pwedeng hindi ka nakafocus, mga kapiksi, or pwedeng masyado ka nakafocus sa 3D mo, which is opposite ng desire mo, and hindi mo mabago yung iyong belief system, kaya hindi siya napupush out sa 3D mo. And that's why lumabas itong message na to kanina, kasi sabi ko nga kanina, guys, diba, you can use the power of your imagination to create the life that you want. So ngayon, binibigyan ka ng chance, gusto mo ng second chance para ma-attract mo or ma-manifest mo itong bagay na gusto mo, mga kapiksi. Pero for some of you, you're having difficulties, no? Kumbaga nagiging prevention siya kasi nakafocus kayo dun sa blocks, dun sa kabaligtaran, no? More often than not, mga kapiksi, if ang nakikita nyo sa physical reality nyo is kabaligtaran ng desire nyo, ibig sabihin nun may mga balakid kayo na kailangan nyong i-overcome para mag-manifest yung desires nyo, mga kapiksi. If you are manifesting for abundance, tapos hindi nyo nakikita yung abundance, guys, mayroon akong video course on how to manifest abundance. And doon, malalaman nyo, kayo mismo yung makapag-identify ng blocks nyo, and marireverse engineer nyo yung inyong subconscious belief. Pero in your case, guys, eto nga nakikita natin na parang may mga balakid kayo when it comes to your manifestation, guys. Okay? So, kailangan nyo lang alamin kung ano yung mga balakid na yan, guys, para ma-focus kayo, or baka kulang lang kayo, guys, talaga sa focus, mga kapiksi. Eto, these are problems, guys. From where can I draw hope to find my ways? Kayo, punong-puno na kayo ng problema, punong-puno na kayo ng burden. Pero dun sa mga burden na yun, mga kapiksi, kailangan nyong magsumikap. Okay? So, ibig sabihin, sometimes, yung mga burden na yun, yung mga challenges, yung mga pagsubok sa buhay natin, nagiging nagiging source of inspiration and motivation, di ba? Especially let's say for example, laki ka sa hirap, no? Yun yung nagiging ugat ng pagsisikap mo. So, yung mga burdens mo, yung mga pagsubok mo sa buhay, yung mga kahirapan na naranasan mo, doon ka kukuha ng pag-asa, mga kapiksi, para ma-manifest mo itong desire mo, kung ano man itong desire mo, kung ano man itong ninanais mo na second chance sa buhay mo, wag mong sayangin. Kasi kung nakaranas ka na ng mga pagsubok and paghihirap before, kaya nga gusto mong mabago yung sitwasyon mo, di ba?
yun yung gawin mong inspirasyon. Ayoko na maghirap ulit. Ayoko nang maranasan to. Ayoko na ng ganito, no? So, doon ka humugot ng pag-asa, mga kapiksi. Kasi, imbis na magmukmuk ka, ano ba yan? Ang hirap ng buhay. Ano ba yan? Simula nung pinanganak ako, ganito na ako. Ano ba yan? Kailan ba ako uunlad, aasenso, di ba? Imbis na magreklamo ka, gamitin mo siya as your hope, pag-asa, para mabago yung sitwasyon mo and para ma-manifest mo itong second chance na ninanais mo sa buhay mo, mga kapiksi. Alright? Anong kailangan mong i-address bago ka maka-move forward sa buhay mo? Ayan, mga toxicities, mga kapiksi. Okay? Huwag kang masyadong laban, magpatalo sa mga toxicity sa paligid, guys. Sa mga tukso, sa mga temptasyon, sa mga negative na naririnig mo sa paligid mo. Kasi sometimes, di ba, kapag nakakarinig tayo ng mga negative sa paligid natin, especially, let's say, for example, content creator ka. Example lang, ang number one kalaban ng content creator, yung mga bashers, di ba? Sometimes, kahit hindi naman totoo yung mga binabash nila, we take it personally kasi tao lang din naman tayo, 'di ba? May mga emosyon din tayo, nasasaktan din tayo. Pero wag mong hayaan na yung mga toxicities nila, yung mga opinion nila ay personalin mo. Wag mong hayaan na makasira sa iyan because unang-una hindi naman sila yung nagpapakain sa iyo. Pangalawa, hindi naman nila totoong alam yung pagkatao mo, 'di ba? And pangatlo, kiber. Ano ba, 'di ba? 'Di ba? Yung mga ganon, mga kapiksi, no? Their opinion doesn't matter because in your reality, ikaw lang yung importante. So, make it all about you and not all about them. So, ito, kailangan mong ma-overcome to, kailangan mong i-address ito, itong mga toxicities na to, or kailangan mong deadmahin. Alright? Para talagang maabot mo itong second chance na gusto mong mangyari sa buhay mo, mga kapiksi. Okay? And then, kapag nalampasan mo na to, kapag na-address mo na itong mga bashers na to or kung ano man tong toxicity na to, mga kapiksi, anong next step na kailangan mong gawin sa buhay mo para maabot mo itong second chance na to? Ito, guys, kailangan mong mag-aral, kailangan mong kumbaga master yourself, no? I-master mo yung sarili mo. You are the captain of your fate. You are the master. Tama ba yan? You are the master of your fate. You are the captain of your soul. Tama ba yun, mga kapiksi? Paki-google na lang kung tama ba yung sinabi ko. Pero ibig sabihin nito, you have to master yourself, kapiksi. Mag-invest ka sa sarili mo. I-master mo yung sarili mong emosyon, yung sarili mong kumbaga, i-level up mo, no? Make it all about you. Make it your life all about you because ikaw yung responsible. Sabi ko nga, diba, buhay mo, responsibilidad mo. In your reality, ikaw lahat yan. Ikaw yung makakapagbigay sa iyo ng positibong resulta kapag na-master mo na yung sarili mong thoughts, yung sarili mong pattern of thoughts, yung sarili mong paniniwala, yung sarili mong emosyon, na hindi na nagpapa-apekto sa mga toxicities na to and nakafocus palagi sa iyong manifestation, mga kapiksi, and ginagawa mong inspirasyon yung burden mo imbis na makasira sa iyo. Alright? So, kapag nagawa mo yan, mga kapiksi, once na na-master mo na yung sarili mo, you can definitely see the evidence, yung resulta ng second chance na gusto mong mangyari sa buhay mo. So, it may it be about abundance or kung ano matong second chance sa buhay. Baka sa trabaho yan, baka sa negosyo, baka sa relasyon. It doesn't matter, whatever it applies to you, mga kapiksi, kung ano man na nag-a-apply sa inyo. Syempre, iba-iba naman kayo ng sitwasyon sa buhay, mga kapiksi. So, kung paano siya naka-resonate sa inyo, but overall, ito yung magiging gabay nyo para ma-achieve nyo, para magkaroon kayo ng gabay dun sa bagay na gusto nyong ma-achieve sa buhay nyo, mga kapiksi. Alright? So, comment down below, guys, kung para sa'yo ba to, kung story mo ba to, kung naka-resonate ka, i-comment mo na rin kung anong zodiac sign ka, mga kapiksi. And i-comment mo na rin in the future, guys, magkakaroon pa tayo ng ganitong klaseng reading. If hindi kayo naka-resonate dito, try nyo manood next time. Baka nandun na yung energy nyo. This is a timeless reading. Kaya ka nandito, ibig sabihin you are meant to hear this message. Alright?
Okay, so thank you very much guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals, no? Pakinggan nyo para makatulong sa inyo, and ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.